Isang kahihiyan nga ba ito sa monster ng Japan? Narito ang isang malalim, masusing talakayan batay sa ulat ng Yahoo News Japan via Tokyo Sports tungkol sa kontrobersyal na komentaryo ng coach ni Dmitry Bivol para sa paparating na laban na Undisputed World Championship sa pamamagitan ni Naoya Monster Inoue at ni Murodjon Akhmadaliev. Ang pag-alinlangan mula sa world-class coach. Noong July 27, 2025, lumabas ang ulat sa Tokyo Sports via Yahoo News Japan na si Gennady Mashanov, isang prestiyosong coach na namumuno sa training ng 3-belt Unified Light Heavyweight Champion na si Dmitry Bivol. Siya ay nagbigay ng matinding puna kay Naoya Inoue. Ayon kay Mashanov, si Inoue ay isang espesyal na kaso dahil sa kanyang obserbasyon, karaniwan ay nakikipagbuno o nakikipagbakbakan lamang siya halos sa loob ng Japan at hindi madalas lumaban sa labas ng bansa. Dagdag pa niya, ang mga desisyon ng referee o mga hurado ay maaring lubang makaapekto sa resulta ng laban, isang insinuation na posibleng bias o home country advantage. Ang pahayag na ito mga kwento ay pumukaw ng malawak na diskurso. Matapat ba ang pagdesisyon sa laban? Kaya narito ang mga issue sa halos Japan-only na track record ni Inoue. Limitadong international exposure. Ayon kay Mashanov, si Inoue ay bihirang lumalaban sa labas ng Japan, isang anggulo na tinutukoy niyang special case. Sa realidad, may mga laban si Inoue sa ibang bansa tulad sa UK, California at Las Vegas, ngunit limitado ang bilang ng mga bouts. Pero bakit nga ba malaga ang laban sa labas? Una, neutral environment. Walang local crowd pressure o home advantage. Pangalawa, mga bagong referee panel, may ibang standard at mas mataas na scrutiny sa fairness. Pangatlo, pagkilala sa global scale, international exposure ang nagpapalago ng legasiya at reputasyon. Mga kwento sa pamamagitan nito, ipinapakita ng kritisismo ni Mashanov ay mas technical, hindi basta etos lang. Dahil nga, mas konti lang na pagkakataon na si Inoue ay lumaban sa labas ng Japan, kaya gusto niyang mapanood si Inoue sa mas patas na lugar na paglalabanan nila ni Inoue at ni Akhmadaliev. Narito naman mga kwento ang malagang papel ng referee at mga hurado patungkol sa fairness. Ayon kay Mashanov, ang resulta ay kayang palitan kung aabot daw ng desisyon. Kung ang mga local official ang nagde-declare, posible na may unconscious bias, lalo na kung high stakes na laban sa loob ng bansa. Kaya bakit ito nakakabahala? Una, integrity ng sports. Ang boxing ay inasahang kolisyon na malinaw ang ruling at resulta ayon sa objective scoring. Perception ng audience, kapag may duda sa referee influence, ang panunood ay nagiging hindi patas kaysa sa pantay na kompetisyon. Pangatlo, pressure sa fighter. Dubling hamon sa kalaban ni Inoue na dapat mag-dominate sa ring at yakin na tama ang scoring ng mga hurado. Ang usapin na ito mga kwento hindi lamang komentaryo. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng neutral officiating gaya ng ginawa ng international fights kung saan impartial panel ang namamahala. Si Akhmadaliev mga kwento ay ang World Boxing Association interim super bantamweight champion mula sa Uzbekistan na asaang maging kalaban ni Inoue sa darating na September 14, 2025 sa Aichi, Japan. Pero ano naman ang sinabi ni Mashanov tungkol sa kanya? Itong si Akhma ay may maganda at agresibong mindset. Taglay raw ang punching power at technical skills. Kung maging mautak na itong si Akhmadaliev, ay maaari siyang magwagi ng maaga. Siya raw ang may tamang mentalidad, hindi tulad ng mga boxers noon na lumalaban lang kay Inoue para lang sa pera. Nako Pero bakit nga ba sumusuporta itong si Mashanov kay Akhma? Para sa isang coach ng kalaban, ito ay strategic. Pinapakita niya na may banta si Akhmadaliev, nagpapantay sa larangan at pinapalakas nito ang pananaw ng maraming kritisismo sa laban ni Inoue ay hindi basta hype, may lehitimong panganib ito. Narito naman ang gabay ng sparring sa paganda ni Inoue. Habang pinupuna siya, may kolektibong pagsisikap naman si Inoue upang sumagot ng may lakas at husay. Nakipag-sparring siya kay Marlon Tapales, na dating WBA at IBF Super Bantamweight Champion ng Pilipinas, pinapaganda sa kalaban. May matinding strategy sessions, conditioning at simulated ring environment para maiwasan ng posibleng bias sa scoring issue. Ang paghahanda na ito ay hindi lang pisikal, ito ay mental at tactical upang patunayan na kahit sa local ring, handa siyang tumugon sa anumang scrutiny. Narito naman mga kwento ang mapagkumbabang pagninilay ni Mr. Kwento dahil syempre ang laban ay usapin patungkol sa ligasiya at integridad. Ang komentaryo ni Gennady Mashanov ay hindi simpleng paghamon kay Naoya Inoue. Ito ay simbolo ng mas malalim na diskurso. Una, ang pangarib na pagiging Japan-only fighter, nawawala ang neutral assessment at mas pinapalakas ang questionability ng home advantage. Pangalawa, ang papel ng mga referee at hurado. Pagdating sa round 9 hanggang round 12, nandyan ang tensyon
situational scoring at ring generalship at lahat ng yan ay nasa krusyal ng kamay ng mga hurado pagdating sa scoring. Pangatlo, international fights sa neutral venues ay nagbibigayan ng mas patas na bilang ng pagkakataon at character building. Mga kakwento, ang laban ni Inoue at ni Akhmadalib sa September 14 sa IG Japan ay hindi lamang showdown ng dalawang elite boxers. Ito rin ang magiging pagsubok para kay Inoue na kaya ba niyang patunayan ang sarili hindi lang sa loob ng Japan kundi pati sa mata ng mundo na ang kanyang dominasyon ay hindi nakasalalay sa referee o judge association o home advantage. At sa tanong na sapat na ba para patunayan ang sarili niya sa pandaigdigang entablado, ang sagot ay nakasalalay lamang yan sa power ng knockout punch ni Inoue sa paparating na laban niya kontra kay Akma. Dahil kung abot sa dulo ang laban at close fight ang bakbakan, asahan raw na si Monster pa rin ang magwawagi dyan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Res Bicos, kay kwentong Willie Lusada, kay kwentong Jason F8G, at kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.